Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang gabi Pilipinas at sa buong mundo. Mula sa Margo TV Broadcasting Network at sa papisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ito po si Tisay. At ako naman, si Ronald Ko. At ako naman po, si Vicky Siya. Para sa inyong kasangga sa balita. Tigil putukan, balik sa negosasyon, Senator Risa nanawagan ng sigalot ng US-Israel versus Iran. Minerong nagmamaneho ng bulldozer na ilibing ng buhay dahil sa landslide. OFW sa Saudi Arabia, binalaan sa pag-upload ng mga larawan at videos. EDCA site sa Pilipinas, di target ng Iran laban sa US. DMW, tiniyak agarang suporta, tulong sa naulila ng nasawing Pinay caregiver sa Israel. Nanawagan ng tigil putukan at pagbalik sa pakikipag-negosasyon si Senator Risa Hontiveros kaugnay sa kasalukuyang nangyayaring sigalot sa pagitan ng mga bansang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon sa isinagawang press conference ni Hontiveros sa Senado nitong Lunes, March 2, 2026, inilahad niyang mahalaga umanong panawagan ang tigil putukan ng mga nasabing bansa at pagkasunduan na lang umano ang mga isyong pinagmulan ng kanilang sigalot. Pinalahanan ng Pilipinas Embassy ang Overseas Filipino Worker OFW sa Saudi Arabia nitong Lunes, Marso 2, hingil sa pagkuha ng mga litrato at videos sa mga kasasagsagan ng gulo sa iba't ibang bansa sa Middle East. Kamakailan sa pahayag ng embahada, binahagi ng ang pag-upload ng pagbabahagi ng mga larawan o videos ng mga ipinagbabawal at limitado sa lugar ng Saudi Arabia ay posibleng mapatawan ng mga legal implikasyon. Ilan sa mga limitadong lugar na ito ay ang mga pasilidad ng militar at gobyerno. Sa kaugnayan na ulit, unang inanunsyo ni US President Donald Trump noong Sabado, Pebrero 28 ang simula ng pag-atake nila sa Iran. Dito ay iniisa-isa pa ni Trump ang mga umano'y